on the other side of this building. Hanggang 12 ito eh. Hanggang 12th floor. Yan. Doon banda yung bahay namin, guys. Basta yun na yun. Doon banda. Samahan nyo kami ang dulo. So, ayan guys. This is our summer break vlog. Nandito tayo sa Uta City Hall 9th floor. Today is nag-renew ako sa yearly renewal ng single parent financial assistant. So, maraming questions, maraming tanong-tanong. Nagtatanong na naman kung may jowa ba ako. Sabi ko, hindi ko na kailangan ng jowa. Kasi pera ang kailangan ko. So, guys, watch until end. First time lang namin makapunta dito sa 9th floor. Kasi mostly 3rd floor kami pumupunta. So, yun. First time ako makakita sa other side ng view ng building na ito. Or, yun. Ito naman ay take over or video ng aking bunso habang ako ay ini-interview. Iniwan ko sa kanya yung cellphone. Sabi ko, pag may trend, kuhaan mo. Ayun, may trend nga. Local, ano lang yan siya, short travel lang ang trend na yan. So, kaya maiksi lang. Sabi ko, sana yung papuntang Asakusa kasi medyo mahaba-haba yun. At maganda ang style ng trend na yun. Walang dumaan. So, yun, siya yung nag-video dyan. Habang ako ay ini-interview sa mga tinatanong sa akin, what's your ichi, ganyan. So, yun. Yun lang, guys. Then, keep watching until end. Then, after that, nagmakdo kami. Then, yun, next day is nag-harvest kami ng aming tanim. So, ganyan lang kasimple ang buhay. Simple but rock. Ang mahalaga is, buhay tayo. Kahit mahirap, laban lang. So, yun. Actually, ang aking bunso ang nagbayad dyan sa aming pagkain. Siya yung nagpay. Kasi ako ay walang pera. Matagal pang sweldo at kahit may sweldo man, nakaabang na rin sa mga bayarin sa bills like gas, kuryente. Kasi ang gas dito, guys, is monthly bill yan. Ang aming bill dito is gas, kuryente, tubig, cellphone, internet, tapos monthly bill din ng bunso ko sa kanyang club. Then bahay, ang daming uri ng bills, guys. Isa lang ang trabaho ko. Kaya salamat na lang at mayroong single parent na support sa mga bata. Hindi naman siya monthly binibigay, pero at least mayroong support kahit papaano. So doon ako kumukuha ng pambili ng damit nila, sapatos, ganyan. Tapos minsan panggala namin. Doon ako kumukuha sa pera na yun. Kasi yung monthly na sahod ko is kulang lang talaga sa negative lagi. Kulang sa mga sa mga pangbayad sa mga bills. Kaya hindi pa nga dumating yung sahod mo, zero na. 'Di ba? Ay hindi uso nito ang cash advance, hindi uso ito kasi nasa malaking company ako eh. Unlike dati nasa agency ako, pwede ako cash advance. Ngayon nasa malaking company kami, hindi uso dito ang cash advance. So, mag-wait ka talaga ng sahuran. So, once a month lang din dito ang sahuran. Kaya talagang bago magsahuran, tiis-tiis lang talaga. At yun, to-do budget. Kaya minsan nakakalabas kami, nakakapag out of town kami. Dahil naglalaan ako niyan buwan-buwan. Kasi hindi naman din buwan-buwan nag-out of town kami. So, minsan lang din. Kaya kailangan pag-ipunan yung mga ganong gastusan. So, yun, kaya sabi ko sa anak ko, kasi nabenta yung bike niya, yung first bike niya, nabenta siya ng 9,000. Sabi ko, ikaw naman magbayad ngayon, ako naman ang ilibre mo. Buti umukay siya. Kasi binigay ko sa kanya yung, yung pera na nabenta niyang bike. Ayun. So, yun guys, maraming salamat guys sa inyong laging magpapanood sa aming mga vlogs. And I hope you always there for us. Lagi kayong nandyan at ako din naman ay sinisikap ko na kayo ay isa-isa kong mababalikan all the time. Thank you so much guys for your support and I hope na sana lifetime tayo habang may YouTube industry or may YouTube apps is nandito tayo sa YouTube. So yun lang. Then maraming salamat sa mga channel members at sana sa mga gustong mag-avail or gustong mag-join ng channel member or mag-join sa akin, avail lang kayo ng same price sa inyo. Make sure na mayroon kayong same price para matik ako din ay mag-join sa inyo. So kahit nasa Pinas ka or even though kahit same level tayo, kung nasa Pinas ka guys, mas ahead pa rin yung value ng yen. So meaning to say kahit paano may kikitain ka pa rin 3 or 5 pesos or more. Depende sa palitan. So, guys, yun, keep watching welcome back to our channel. Nahinog na yung isa kong ampalaya.
pag tag-init pala na hindi madalas ang ulan, hindi sila lumalaki ng katulad nung nakaraan ng harvest. Ayan, nahinog na siya. Pero kakainin ko yung kanyang buto kasi matamis yan eh. Yung nakabalot sa buto. So, hindi yan siya masasayang. Tapos yung buto, try kong i-save. Then yun guys, welcome back to our channel. At gusto ko lang i-share kasi may nag-comment sa aking vlog na ang kamatis ko daw ay hindi daw lumalaki kasi kulang daw po sa nutrients. No. That's big no. You know what? English. Ayan o, hinarvest ko na lang yung 3 kasi baka mahinog na naman, sayang. You know what? Ang kamatis guys is maraming uri. So sa Pilipinas ganoon din naman, 'di ba? Maraming uri. So ito yung uri ng pinakamaliit na size. So mini tomato or tinatawag nila na cherry tomato. So yun. Ganun, hindi po siya kulang sa nutrients guys. Ang daming bunga oh. Hindi po siya kulang sa nutrients. Actually, wala itong fertilizer pero mataba yung lupa ko. Kinain siya ng uod. Mataba yung lupa ko. Kasi nandyan nakalagay yung aking mga garbage mula sa aking pinagbalatan ng mga gulay. Tapos, yun, hindi ako gumagamit ng fertilizer kasi ang fertilizer is meron yan siyang expiration kung hanggang kailan lang siya magiging effective. Then after that, masisira yung soil. So yun, kaya hindi ako gumagamit ng fertilizer. At the same time, it's not good for human health. You know that. So yun, ang lupa kapag hindi mo ginagamitan ng fertilizer is manatiling fertile. At dyan mo din itatapon yung mga pinagbalatan mo. So, dyan mo din itatapon yan. Para nang sa ganun ay magkaroon siya ng natural na fertilizer. Good for environment at the same time good for health. So, yan. Mag-harvest ako ng kamatis. Ala, ang ganda ng butterfly. Very beautiful. Kita ba? Saan ang kamera yan? Ayan siya. So, yun. Mag-harvest tayo ng kamatis at ang daming bunga. Sobra na ring maano yung aking parang gubat ng aking garden. Wala akong time para Actually guys, siguro ito talaga yung style. First time ko magtanim ng ganito kaliliit eh. As in super liit talaga. Ito yung pinakaliit na nakita ko so far. Kasi pagbalikan ng siblings, may mga picture yan sila kung anong style ng bunga, kung anong shape, ganyan, kung anong pangalan ng kamatis na yan. Yun ang makikita mo pag bumili ka ng na overripe na, nasira na. Sayang. Pero sugar na. Pang pang fertilizer na lang yan next season. So, yun. Makikita mo siya. So, ito first time ako makakita ng sobrang liit na shape. Kaya ko siya binili. Dami pang bunga. Unhealthy din sila kapag tag-init. Ang aking lemongrass kakunti lang. 2 puno lang yung nabuhay ng lemongrass ko. Pag sobrang init kahapon, 44 degree. Grabe, kahapon ang pinakamainit na na temperature. Para kang para kang nililitsyon yung buhay habang naglalakad tas nililitsyon ka na. Ayan, hindi sila healthy. Gusto nila yung medyo malamig tapos umulan-ulan minsan. Pero pag sobrang ulan din, ayaw din nila kasi nabibiyak yung kanilang bunga. So yun, sana clear na hindi po kulang sa nutrients yung aking kamatis. Ito po talaga yung kanyang shape, is mini lang po siya. Actually, fruit style siya na uri ng kamatis. So yun guys, mahaba na yata itong vlog natin. Ayan, hindi ko siya kinakain ng fresh kasi parang yung style niya is may mga puti-puti sa loob. Hindi naman lahat. Merong parts lang na mayroon. Hindi ko alam kung bakit. Pero, masarap siya na uri ng kamatis. So, yan, mag-harvest ako ng aking lemongrass. Hindi ko pwedeng i-harvest yung pati puno kasi mahirap dito at walang nabibilhan dito ng siblings ng lemongrass. So, dahon lang. At bago mag-autumn is magkakaroon ulit ng bagong dahon yan. So, i-harvest ko na naman yun. Tapos, yung puno niya, aking i-transplant iba't ibang location para may mabuhay. So, yun po yung style ng aking lemongrass. At meron din dun sa labas. Yun. Kasi, kung hindi mo yun gagawin ganyan, ay talo ka kapag tinanggal mo pati ulo. So, magkakaroon pa ng bagong dahon yan bago mag-autumn kasi July pa lang naman ngayon.
Then after that, yung kanyang bagong dahon is magiging tea ulit namin yun. Tapos yung puno niya, paghiwa-hiwalayin ko yan. Namatay yung aking tanim dito na lemongrass baga. Tawag doon. Patatas. Tapos meron akong itatransplant doon sa pinaka-mother puno. Ewan ko kung mabuhay ito. Ayan ang status ng aking strawberry, guys. Akala mo patay, pero hindi yan patay. Ito siya, pinaka-mother puno niya. Transplant ko to. Buti nilang at nabuhay. Akala ko nga lahat ito mamamatay eh. Yan, kahit paano. Unhealthy na sila. Lemongrass din yan. Transplant ko yan kung saan saang location. Ang sa ganun ay hindi ako maubusan ng lemongrass. Ayan. May mga maliliit siyang puno. So kahit mainit, kailangan mong magsikap dahil minsan lang ako magkakaroon ng time na mayroon akong Yasumi or day off. Ang liliit ng kanyang siblings, guys. Parang wala yatang pag-asa mabuhay ito. But I will try. So yun, guys, until here, ayan ang na-harvest ko this morning. Mini tomato or cherry tomato plus lemongrass and ampalaya. Pag may tanim, may aanihin. So yun. So hindi po siya kulang sa nutrients, Kompleto yan sa nutrients, kaya yan lang talaga ang kanyang laki. Hanggang dyan lang talaga siya. So until here, thanks for watching. Bye-bye. Hope you like it. And please do like, subscribe our channel.